First Samuel chapter 1, 1 and 2. Kasagin ako din sundalan sa inyong mga mata. There was a certain man from Ramathaim, a Zophite, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tuhu, the son of Zap, an Ephraimite. He had two wives. One was called Hannah, and the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Good moms have sticky floors, dirty ovens, and happy kids. May mga ginikanan nga grabe ka strikta na dili gusto nga maghugaw-hugaw o magkalat ang mga anak sulod sa panimalay. Pero kung tara na to, sa ilang mapagkalat, pero malipayon sila. No? Nga sa paghimot nila ini, naka-explore sila o nilang kasing-kasing doon na sila'y kagawasan sa paghimo kung saan na sila nga una-una. Nag-describe niyo sa inyo ng mga ginikanan o sa ito ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Marriage is a workshop where man works and woman shops. May trabaho, no? Sa mga babae. Hilig ng shopping. Kung mau ka na siya. Now, being a mother, din sa yun. Tama ba? Naa sa inyo ang kabugaton, no? Sa panimalay. Si Dr. Basil Jackson, usa ka psychiatrist, ingon ba siya? A child will never come to full psychological development and maturation in adulthood unless that child has had a mother in the womb. Usa pa ka-writer nagsulat, no nation is ever greater than its mothers, for they are the makers of men. Usa ka-writers doon malik niyo siya, no? Nga panguno na, prengon siya niya, nag-describe siya sa ginikanan. God can't be everywhere at the same time, so He made mothers. Kung kaya ang ginikanan, no? Pili siya ang mag-atiman sa asaman, sa panimalay. So, kung dili ka na siya no? Ang Bible nagsulti na ito that women are saved in childbearing. O being a mother, sa kinikadako katawag sa Ginoo, a holy calling gikan sa Ginoo. Kani kung basa na itong Bible, the Bible exalts motherhood like Sarah, Rachel, Jochebed, Deborah, Ruth, Elizabeth, and Mary. So motherhood is a great and wonderful thing. Now, karon nga buntag, dili kita mag-isgot sa kini nga mga mama, gimension natin ini, pero magkatuon kita sa life sa usa ka inahan sa Old Testament nga walain si Hannah dinhi sa First Samuel. O nakabalo kita sa life ni Hannah. Baka imo siguro ta nga mas lisod karon punta sa time ni Hannah. No. Punta na to, kung doon na to sa time ni Hannah, mas lisod sa iya nga time ug sa ato nga time karon. Ano sa kita nga sa time ni Hannah, walay king ang nagadala sa Israelites, sa Israel, mao kini siya time sa period of the judges. Judges ang nagadala sila. O sa sitwasyon sa mga Israel, difficult kayo tungod kay si Samson namatay, no? O ang ilang nga kalaban nga nagapalisod sila o gigamit sa Ginoo nga mahimo nga nagadisiplina sila mao kini ang Palestine. O ang mga nining nga tayo sad ang pulong sa Ginoo walay nagawali, walay prophecy, subot na sabot spiritually down ini nga time.
So lisod kini siya sa time ni Hana. Ug lisod padako, pagatiman sa usa ka anak kung ani ang sitwasyon. So ang Ginoo nagkinahanglan usa ka special nga tao, no? In order to make a special man, you need a special woman. Ug kana nga woman walay lain si Hana nga gitawag sa Ginoo. Now dinhi sa 1 Samuel chapter 2 verses 1 and 2 makita nato dinhi 1 Samuel chapter 1 verses 1 and 2. Then Hannah prayed and said, "My heart rejoices in the Lord. In the Lord my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance." Now, mao kana siya ang pag-introduce nato kang Hannah dinhi. Hannah was a special lady nga nakaila sa Ginoo. Gitawag sa Ginoo tungod kay si Hannah ang iyang nga partner kinsa man usa ka priest, si Elkanah. Ang problema niini tungod kay si Elkanah duha ang iyang nga asawa. So dili sa yun ang sa time ni Hannah. Duha mo din na sa sulod sa panimalay usa ra ka bana. So mahati ang time, mahati ang gugma. So makita nato di si Hannah walay anak. Then si Penina nga isa sa asawa sa iyang nga bana naay anak. So unsa man ay nga bation? Insecurity. Nga siya walay anak ug si Penina adunay anak. Okay? But kini nga woman nahimo nga inahan. Ug nahimo makita nato kini siya dinhi. Na wala kitay makita mabasa dinhi nga godly mother. Pero sa kinabuhi niya na kung basahan na to ang chapter 1 to chapter 2 to makita na to ang characteristics sa usa ka godly mother. Kung mao kini ang ato nga pagtun-an karon nga buntag. Ang ato nga challenge karon nga buntag, ang ato nga proposition sa tanan nga mga inahan, tanan mga babae gusto mahimong mga inahan, that every woman must strive to become a godly mother. Mao kana siya ang ato nga goal, mga inahan. Godly mother. Dili man gyud siya nga perfect, nga dili na gyud masayop. Prayog nga mao kini ang inyong prayer. Nga mahimo kamo nga Dios non nga inahan sa inyong mga anak o sa inyong nga family. Ug mao kini siya ang ato nga matun-an karon nga buntag. Ang pangutana, how, paano kita sa mga ginikanan, paano nga mahimo kita nga godly mother. Tulo ka butang nga mo nga ma-learn dinhi sa usa ka paano kita nga mahimo nga godly mother. 3 aspects that are necessary for a godly mother. Nga mabasa nato dinhi sa pulong sa Ginoo. Number 1, by having a right relationship to your husband. Question karon nga buntag, kumusta ang inyong relasyon sa inyong bana? Okay? Okay ba? Sa mga mother, okay ba ang inyong relasyon? Amen. May uban nga nagkinanaway ang mga asawa bana, nakakatawa, no? So, paano nato, no? Mahimo kita nga godly mother by having a right relationship to your husband. Kung nahimo nga example din si Hannah. Kung basahin natin in verse 3, year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the 2 sons of Eli, were priests of the Lord. In verse 4, whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions to the meat of his wife Peninnah and to all her sons and daughters. Verse 5,
But to Hannah, he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. Now makita natin ini in verse 5, because he loved her. Now kung tuna na to ang ilang life ni Hannah o ni Elkanah, si Elkanah doon sila yung asawa, si Penina, na si Hannah, pero makita na to din nga taliwana sa kini nga sitwasyon sa ilang family, still ang ilang relasyon ni Elkanah lig-on gihapon. No? Now, duha ka butang ato nga ma-learn din ni, the right relationship with your husband involves una, sharing in worship. In verse 7, this went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Si Elkanah usa ka priest, din si Hannah, makita nato dinhi, nag-aadto siya year after year sa balay sa Ginoo o naga-worship. Wow, nindot kayo, no? Kung amo kini siya ang makita nato. Nga ang usa ka maayo nga relasyon sa husband and wife, adunay sharing of worship. Mao kana siya importante kini siya, no, mga young people, nga ang inyo nga pangayoon sa Ginoo magtutuo sa Ginoo. Lisod mag-worship nga tahi ang iya pagtuo, ikaw nagatuo ka sa buhay ka Ginoo, siya wala nagatuo. Paano ka mo mag-share niya na sa pag-worship? Hannah had a believing, worshiping husband. He worshipped God faithfully. Not only si Elkanah, but si Hannah usab. Makita natin din nga every year. Kung mo din sa Exodus chapter 23, sugot din na ang mga tao, labi na sa mga tao nga pilgrimage sa Shiloh, nga 3 times sila every year mag-adto sa kini nga lugar, mag-worship sa Ginoo. O gana nagtuo nga kini nga couple wala kini na pakyas. Okay? Nagatuo ba mo that godly fathers make for better mothers. Dinhi kini siya sugod, no? Kumot kay, since a woman is a responder to man, then a man is to be the head of the family. A godly father makes a better mother. Kung sa diyang si Elkanah, express niya ang iyang worship in verse 7, as he did so year by year when he went up to the house of the Lord. Kini nga couple nagasimba sa Ginoo. In other words, they had a common band of worship. Dili lisod ang pagbanako sa anak kung both husband and wife nagatuo sa Ginoo. Both husband and wife Christian. Ang question karon din now, before kita niya ng Christian. Si Elkanah dili siya perfect na tao. Okay, walay perfect nga husband ug walay perfect nga wife. Kung nagamangita mo partner nga perfect, dili gyud makita niya na. Okay? Walay perfect nga husband ug walay perfect nga wife. Naunsa ang fault ni Elkanah? He was a polygamist. Nang pamutana, kana nga bugang sa Old Testament, ginapromote na siya being polygamy or daghang asawa. Not all. Usa ka na siya kasala, no? Pero, it was culturally accepted sa kini nga time. Kaya nga naman, una kini, o kini siya. Kaya nung mo kang Abraham, si Sarah sa dihan, wala sila nakabaton o asawa. Sa culture nila, kung dili makabaton o anak ang inyong asawa,
ang nagapalibot sa imo nga mga tao, nagatulod sa imo nga mangita kag dayon asawa nga mo produce og anak. Okay? Kung kana sa ilang culture, mo sa kini siya ang nahitabo kang Hana o kang Elkana. Tungod kay si Hana, kung masalot din ang Ginoo nagsirado sa iya nga sabakan. So wala sila anak. So ang hitabo, maybe may mga tao nga mingon nga okay. Elkana mangita kong asawa nga makaproduce og anak. Kung mao kini siya ang hitabo, naa si Penina nga nakahatag og anak kang usaman kang Elkana. Pero mao kini siya dili perfect si Elkana, pero dili kana siya babag sa ilang nga pag-worship sa Ginoo. In sharing in worship. Kung mao kana siya ang challenge dinhi sa mga ladies and men. Ang inyong partner dili perfect. Ang inyong bana dili perfect. Ang inyong asawa dili perfect. Kung dili ka na sa babag, nga dili ka mo magkasundo sa pagsimba, paghiusan ninyo sa inyo nga panimalay. Ang pangutana karon, how about if my partner is not a believer? Now siguro naluwas ka mo, una ka mo nang luwas, then ang inyo nga partner wala pa naluwas karon. Now unsa ang sugo sa inyo ha? Now dinhi sa 1 Peter sa atong ibasa giina. The same nga principle, promote kini siya ang inyo ang gihatag sa Ginoo nga advice sa inyo in 1 Peter chapter 3. Wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. When they see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from outward adornment, okay? Such as braided hair and the wearing of gold, jewelry, and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of gentle and quiet spirits, which is of great worth in God's sight. Okay? Nasabtan kini ninyo mga higala, no? Kung sa inyong responsibilidad, kung ang inyong partner dili pa din na magtotoo, no, dili kini siya pod kining lisensya nga mga sawa pud mo og unbeliever. Ana amri na nga verse pastor. Okay kayo. Okay ra makig-partner og dili Kristohanon kay nga naman. Kung dili Kristohanon ako ang asawa, ako nga bana, then submit ko siya ha. Dili lang ko musuot og mga bulawan, kung sa pagdihan, dili ko magpagwapa. Kaya ang ingon sa pulong sa Ginoo dapat ang sa sulod ang gwapa, no? Dili ko na siya mao, no? Ang gigi-challenge nila sa pulong sa Ginoo, importante ang sa sulod nga pagkagwapa nato. Gusto ninyo nga i-win ninyo ang inyong husband dina sa Ginoo. Ingon sa dinhi, be submissive sa imong bana. Be humble. Pagpaubos, ipakita siya nga naa kay Kristo sa imong kinabuhi. Dili mo na siya mawin, pinaagi sa imong pagpagwapa. Kung ang imong attitude, kung ang imong character, dili makaon sa iro sa inyong silingan. Una ang dapat timan-an ninyo. Okay? So, the right relationship with your husband involves una sharing in worship. Nindot yun siya galaw, nindot yun siya nga both husband and wife nag-aanto sa simbahan. Every night naghimo kamo og Bible reading, nag-pray kamo, di ba? Nindot yun kay siya nanawon. Then ikaduha, not only sharing in worship, but sharing in love. Balik kita din sa 1 Samuel chapter 1 verse 7. Unsay kingon dinhi? But Hannah in verse 5,
But to Hannah he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. Una din marriage is not just spiritual, but also physical and emotional and psychological. Kini ang pagminyo. O makita nato dinhi nga kini nga mag-asawa si Hannah do maghimo asel ka naghimo niya ang iyang responsibilidad sa iyang anak kang Penina, gi-provide niya ang tanan, pero kang Hannah special gud kang Hannah. Ingon naman yung si dinhi double portion because he loved her. Ang tinuod nga gugma gipakita ni Elkanah kang Hannah. Special gyud si Hannah kang Elkanah, o makita nato dinhi nga nagakahigugmaanay kining duha ka couple. Notice tingnan ba ninyo? Ibutang ninyo duha ka babae sa usa ka balay. Then sa mga bana makita nimo ang trouble. Sa ato ang culture wala ka na siya, no? Or ibutang ninyo ang duha ka bana, duha ka babae sa usa ka balay. Then ang usa ang bana gumaon niya ang isa ka asawa. Mas grabe nga gubot ka na siya. Pero makita nato dinhi kang Hannah. Makita nato ang iyang kinaiya. Gibiyay siya. Sitawag gini, provoke siya. Gisundog siya ni Penina. Siguro dili sa iyo, no? Dahil sila sa isa kabalay, kining lain na term. Siguro mo, baog na ko, no? Narubae, bari anak. Sa una, kung wala kay anak, tinunglo ka. No? Dili sa iyo. Pero kang Hannah, makita nato din kini siya naasay pagsabot sa iyang hapana, naasay pagpasaylo kang Penina, and that is the kind of woman she was. Makaya ba nato na siya mga asawa, no? Paano makita nato dinhi nga si Hannah, nakita niya ang security niya kang Elkanah taliwala sa ilang family problem situation. Kaya ang gugma ni Elkanah wala gyud nagakahupas sa mao kini siya. Sa time ni Hannah, lisod magpadako og usa ka bata. A divided family. Yet she had a right relationship to her husband. Nasa maayo nga relasyon sa iya nga bana. They shared worship and they shared love. Ug mao kini ang nakapa-eliminate sa conflict dina sulod sa panimalay. Tungod kay una, aduna say maayo nga relasyon sa iya nga bana. Ug ikaduha, ug pinaka maanindot, aduna siya nag-worship siya sa Ginoo. Wala ko kabalo sa inyong conflict sa inyong family. Sa inyong husband, sa husband and wife. Wala ko kabalo kung sa conflict ninyo. But mao kini siya. Kung nahigugma mo sa matag usa, pag aduna may pagsinabdanay sa matag usa, paghigugmaanay sa matag usa, nag-share ka mo sa inyong pag-worship sa Ginoo, then dili isod ang pagkinabuhi sa manyana. Okay? Mao ka na siya una. How to become a godly mother? Una, by having a right relationship to your husband. Second, by having a right relationship with God. Mao ni siya ang pinaka-importante gana. Ang atong foundation, no? Sa ato ang kinabuhi. 9 to 10. Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's temple. In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. And she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me,
and not forget your servant, but give her a son. Then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Na makita natin ini nga si Hannah taliwala sa conflict, taliwala sa ilang sitwasyon, sa ilang family. Still nakakontrol siya sa iyong kapalingon. Kaya naman, na siya'y maayong relasyon sa Ginoo. Sa karon nga panahon, daghang kitang makita, no? Kung naay conflict sa balay, daghan nga mga asawa sa milang ginahimo sila mga bana. Ha? Tinood ba na siya dili? Amen? Kung ang bana diyang kulatahon ang asawa, naay kaso. Pero kung ang asawa kulatahon niya ang bana, walay kaso. Gano'n ba na siya? Ha? Now, si Hannah, taliwala sa conflict, siguro, dahil asawa mo good nga, dahil conflict sa bana, mga ambras na yun, kumot ang kumot, sumba, buhay kayong bana, ginumpan simba, no? Wala, hindi ka na natin makita kang Hannah. Diba? Gigigay siya ni Penina. Wala kita na ka, wala. Makita na ito din nga, na-control ni Hannah. Wala niya, gidumog si Hannah. O si Penina. Grabe niya kumot sa buhok. Gidumog niya, kaya naman, gigigay siya. Wala, kaya natin ako. Kaya naman, ano na siya maayong na relasyon sa Ginoo. I-post sa Facebook, kung magdita imo asawa, agwan ta hapre. Kay dili dyan na masulban ni Duterte. Dili kanit promotion kang Duterte. Namag yung asawa nga magdita, di ba? Agwan ta gina, kaya man, siya man imong gipili. Kung mo ka na siya, dapat sa inyo ang pagbinyo, inyong baluan kung kinsa na inyong ikauban. Kay wala na din bawi ay kung magminyo na. Pero magkani siya. Taliwala sa conflict sa panimalay sa Ginoo. At dina sa panimalay ni Hannah. Wala kita'y mabasa din nga si Hannah na loss ang iyang control na wala. Okay? Usa ka timailhan na kini nga asawa aduna siya'y maayo nga relasyon sa Ginoo. Nagatuo ko mga asawa, kung maayo ang ato nga relasyon sa Ginoo, bisang pag-unsa na itabo, unsay gihimo sa imong nga bana, pag-abot sa inyo nga balay, nahubog man na sa dina, nagsuka-suka man na sa dina sa inyong sala, ang imong himuon, kuha kag ininit, o imo siyang kapungan. Wow! Inaiya sa usa ka maayo nga asawa. May usa ka asawa nga suko kaysa sa iyang bana. Tungod kay pabulig niya sa iyang banang bug, nagsuka-suka. Ang toothbrush sa iyang bana, iyang brush sa bowl sa siya. Pagkabuntag, mao to ang gigamit sa iyang bana. Sa mga mother na ang inyong partner dili pa Kristohano, himuwa ka na siya. Dili niyo mawin ang inyong bana kung kamo makita ang inyong kinaiya. Kaliwala silang imo, halimbawa, kaliwala silang imo, still kita nila ang imong paghigugma, ang imong pag-atiman sa inyong mga asawa, sa ilang asawa din. Then, ang banan pa sa inyong prayer, sa inyong pag-share sa pulong sa Ginoo, nagatuko ang banal ng Espiritu magaliw sa kasing-kasing sa inyong mga banan. Challenge ka na siya. Dili pa ulayang tanan. Kung ayog nga ato ka na siya nga mahimo. Now, sa kang Hannah, asa siya nagduol? Sa diha ang problema nagabot. Gikampras ba niya si Elkanah? Gidubog ba niya si Penina? Kabalo mo kung sa iyang gimo, no? Nagluhod siya kung dito sa Ginoo siya nangamuyo. Una siya kinaiyak sa usa ka
godly mother. Sa Ginoo siya nagpahungaw sa iya nga pagbati. Dito niya gi-pour out, gihila ang iyang kasubo, no? Sa iya nga sitwasyon no, kung natin in verse 10, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Sa Ginoo siya nagpautwas. Usa ka character sa usa ka godly nga mother. Okay? Now, makita nato dinhi ang kinaiya ni Hannah. Tungod kay aduna siya right relationship sa Ginoo, mao kini ang mga kinaiya nato nga makita sa iya. Una, she was a man of faith. She was a woman of faith. In verse 11, kung sa verse 11, and she made a vow saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Usa ka prayer, so usa ka pagtuo nga babae. Nga even sa verse 5, yung sinin ni But to Hannah, he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. Pero adunay pagtuo si Hannah, nga ang Ginoo maghatag yapon sa iya og anak. Wala siya nagkundang sa pagpray, hatagan siya og anak. She was a woman of faith. Second, she was a woman of prayer in verse 12. And as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. She was a woman of prayer. Tungod kay aduna siya maayo nga relasyon dinha sa Ginoo. Kaya nasayo kita, ang pumuntahan na nga nag-pray man siya sa Ginoo. Nga nag-pray man siya sa Ginoo, hatagan siya anak. Ang reason because she know that Elkanah was not the source of unsaman children or child. Kinsang source? Ang Ginoo. Dito siya sa Ginoo nangayo og anak. She was a woman of prayer. Then number 3. She was a woman of purity. Now, din sa verse 12 and 13, makita natin nga si Eli na murog na, sige tawagan na napasangin na niyang nahubog. No? Hannah was praying in her heart and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk. Mo din siya ang kinaiya sa usa ka nahubog, no? Ang usa ka nahubog nagapamataka lang sa istorya. Or tungod kay si Eli may nakita kini niya sa iyang mga anak. May mga time siguro nga iyang mga anak nahubog. Kaya sa kita nga ang anak ni Eli, failure siya sa iyang mga anak. Gani ang iyang duha ka anak namatay. Tungod kay dili maayo niya nga pagka-disiplina, pagmatuto ang iyang duha ka anak. Gani priest siya. O ingon ni Eli, unsa ni siya na murong nahubog gani. Nagakibot-kibot naman ang baba nga dili na tumadunggan ang iyang tingog. Pero kung sa isulti din ni Hannah, no, nag-pray ko sa Ginoo. Wala ko nahubog. Nag-pray ko sa Ginoo. Pure ko. Makita natin din sa life ni Hannah. Then at last, she was a woman of patience. Verse 18, she said, May your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Makita na ito din nga si Hannah. Sa iyang paghangyo, pagpangayo, o usa ka anak, ang iyang pasensya, taas kayo. Wala siya nagkuman sa Ginoo nga Lord, unta ugma karon, kundi nagulat siya kung kanus siya hatagan sa Ginoo o anak. So that the woman went her way, and she did it, and her countenance was no more sad. Ganuman,
Ganong wala siya nagkaguol na, she believed God and she was going to be patient. Hantod nga tubagon sa Ginoo ang iyang pag-ampo. Then in verse 19, early the next morning, they arose and worshipped before the Lord and then went back to their home. At Ramah, Elkanah lay with Hannah his wife, and the Lord remembered her. Now, and the Lord remembered her. Dinhi gitubag sa Ginoo ang iya nga pag-ampo nga makabaton sila o anak. O walay lain kung dili si Isaman Samuel. Then in chapter 2 tayo din nato makita. Chapter 2 verses 1 to 10, makita nato din ang prayer ni Hannah. Human nga gitubag sa Ginoo ang iyang pag-ampo, in chapter 2 verses 1 to 10, praising sa Ginoo. Tungod kay gitubag sa Ginoo ang iyang pag-ampo. Now, tanawon kung basa nato sa New Testament, sa diyang si Elizabeth, nakadungog, no? Kang John the Baptist, grabe niya kakalipay, no? Si Mary, sa diyang nanganakang, nabuntis kang Jesus Christ, grabe ang ilang bayaw sa Ginoo. Umaw sa kini siya ang gihimo ni Hannah sa diyang itubag sa Ginoo ang ilang pag-ampo. So, ikaduha, how to be a godly mother by having a right relationship with God. Kumusta ang ito ang relationship sa Ginoo? Kumusta ang ito ang fellowship sa Ginoo? Mga wife, mga mother, kumusta ang inyong fellowship sa Ginoo? Kumusta ang inyong pakigsulti sa Ginoo? Then last, number 3. By having a right home relationship. Kumusta ang inyong pag-manage sulod sa panimalay? A godly mother has a right husband relationship, a right heavenly relationship, then ikatulog, a right home relationship. Sa karon nga panahon, mao na kini siya atong makita sa ato nga panimalay. Okay? Ang mama busy sa Facebook, ang papa busy sa mga transaction, ang mga anak busy sa ilang mga tablet o sa ilang mga gadget. Okay? Okay na siguro kung ingani, no? Tanan busy tungod kay nagabasa og mga libro, no? Nagatuon. Promote niya ang pinaka-the best. Ang family altar. Ang family devotion. Mo na gini siya ang nagakawana karon sa tuwa nga panimalay. Tungod sa technology karon nga panahon, no? Ug ang mga kabataan grabe ka-addict sa mga gadget karon nga panahon. Mututok anak yun, no? Ang Bible anak lang, pero ang pan anak yun, no? Tayo ra kayo. Mao kana siya ang karon nga panahon. Now, duha ka butang nga ma-learn din sa life ni Hannah. Sa diyang gimanage niya ang iyang anak ug ang iyang family. Okay? Ano na si maayo nga relasyon sa iyang panimalay. Una, she was dedicated to the child. In verse 23, then in verse 21, when the man Elkanah went up with all his family to offer the annual sacrifice to the Lord and to fulfill his vow, Hannah did not go. Okay? Sa una, gauban sila. Sa wala ko sila anak, si Hannah, dili wala gid siya nagakapakyas maguban kang Elkanah sa pag-worship, pag-sacrifice sa Ginoo. Pero karon nga nana sila anak ug buntis na si Hannah, unsa iyang rason ingon si dinhi? She said to her husband, after the boy is weaned, I will take him and present him before the Lord, and he will live there always. Verse 22. Verse 23, do what seems best to you. Elkanah, her husband, told her, stay here until you have weaned him. Only may the Lord make good his word. So the woman stayed at home and nursed her son until she had weaned him. Wow, grabe, no?
she was dedicated to that child. Ang uban mag-ingon nga mas ipili niya ang iyang anak kontra sa pag-worship sa Ginoo. No? Kaya nga naman, she was taking care of the best gift God ever gave her. Mao kana siya ang anak niya. Iyang gatiman, kinasayod siya nga aduna siya isaad sa Ginoo. Nga kining iyang gatiman, dili kini iya, kaya nga naman ibalik kini niya sa Ginoo, i-dedicate kini niya sa Ginoo. Sa karon nga panahon luoy kaayo, no? Tungod kay may mga inahan nga willing mag-sacrifice pagbiya sa iyang anak para lang manrabaho dito sa gawas. Gagmay pang mga anak, na ako'y kagaw, na si anak, nilakaw niya nga mama sa gawas, kita na ko siya baka. May pag ang papa, muy mulakaw kontra sa inahan, na mo'y magatiman sa bata. So once gani nga wala ang iyang mama, lahi na yun ang sitwasyon, no? Sa panimalay kung ang mama mo'y nagapadako sa bata. Pero kinisihana, dili din niya biyaan ang iyang anak, ngud kay dedicated siya sa iyang anak. Ikaduha, not only she was dedicated to the child, but she dedicated the child to the Lord. Iyang ihatag ang iyang anak dito sa Ginoo. In verse 24, after he was weaned, she took the boy with her, young as he was, along with a 3-year-old bowl, an ephah of flour and skin of wine, and brought him to the house of the Lord at Shiloh. Gidedicate niya, gihatag niya ang anak sa Ginoo, bali kay nasayod siya nga kini nga bata dili kini siya iyaha. Tubag kini siya sa Ginoo, ang iyang saad sa Ginoo iyang gituman nga idedikar niya, ihatag niya para sa bulhaton sa Ginoo. Wow, nindot kaayo nga kinaiya sa usa ka inahan. Willing ba mo nga inyong anak tawag sa Ginoo, ihatag niyo siya sa Ginoo? Ha? Willing ba kita? Then din makita nato in chapter 2, no, in verse 18. And Elkanah went to Ramah to his house, and the child did minister to the Lord before Eli the priest. Verse 18. And Samuel ministered before the Lord, being a child girded with a linen ephod. Verse 19. Moreover, his mother made him a little coat, and brought it to him from year to year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. Mao kini siya ang ending sa story ni Hannah ug ang iyang family. Makita nato dinhi nga ang Ginoo nagtubag sa iyang prayer. And the Lord visited Hannah, and she conceived and bore 3 sons and 2 daughters. Human kang Samuel, gid-bless sila sa Ginoo ug 5 kana. Kaya naman, aduna siya ay maayo nga relasyon sa Ginoo. She was a woman of faith, she was a woman of prayer, she was a woman of patience, she was a woman of purity. Mao kini siya ang Ginoo, nag-bless siya. Kawala mo mahigala kung maghulat ng bilikat sa Ginoo, mo-follow lang ka na siyang blessing. Si Abraham, wala siya nakahulat, conflict sa family ang resulta sa iyang pag-disobey sa Ginoo. Si Elkanah, wala siya nakahulat, conflict sa family ang iyang naani, tungod ka Penina. Pero si Hannah, nga naghulat, a godly mother, wala siya giaway, wala sa nakik-away. Kaya naman, ando na siya maayong nga relasyon sa Ginoo. Gusto mo lahain nga story si Eli, ando na siya duha ka anak, si Hophni and Peninnah. Sa tibok story sa life ni Eli o sa iya nga duha ka anak, wala kitay mabasa na mention nila nga iyang asawa
Ang pangutana, asa ang iyang asawa. Kung pasabot, ang mother, importante kini siya, sulod sa panimalay. Tanawa ang life ni Eli. Wala kita'y mabasa nga asawa. Ang resulta, maybe, ang dako og time nga nakahatag o atiman sa iyang mga anak si Eli. No, kung mayroon kita kining sa pag-atiman sa mga bata, pagligo sa mga bata, mas maayo ang babae kontra sa amahan. Okay? Maayo ang babae nga mag-atiman sa mga bata kontra sa papa. Tama ba na siya? Ubaw ka na siya, dapat mga mother, mga inahan, himuan ninyo ang inyong responsibilidad. Ang life ni Hannah, usa ka example sa usa ka godly mother. Wala na ubos ang iyang pailog. Wala siya nakig-away sa bisan kinsa. Kapuntan na nagapakig-away ba ta? Babalaan ba sa itong mga silingan, nag-aaway mo sa inyong bana? Nagasinginitay ba mong ina sa inyong sulod sa balay? No. Kamhala, wala ka na siya na po. Kaya naman, godly mother, hindi na siya may himuon niya. Wala sa nagig-away siya nga bana, o wala sa nagig-away sa kampanya. Kaya naman, ito na siya maayong na relasyon sa Ginoo. Ano na siya maayong na relasyon sa iyong bana, o ano na siya maayong na relasyon, di na sulod sa panimalay. Ubaw ka na siya, ang godly mother. O kanyok nga sa grasya sa Ginoo, o sa tabang sa balay ng Espiritu, inyo kinisya na mamaangkod o himuon din na sulod sa inyong mga suggestion para sa mga bana na dapat doon na tayo reserva ng toothbrush. Sa panahon yung biing sukot sila sa tuwa, doon na tayo bagong gamiton sa buntag. Salamat kayo sa painumdom sa mensahe sa pulong sa Ginoo para sa mga inahan, para sa mga asawa. Give them
pulong niya o ang pahinumdom sa inyo ha. Sa mensahe kong napunta is becoming a godly